Itago nyo na lang po ako sa pangalang Kurt. Napaka-solid po talagang tigapakinig ninyo. 31 years old at hindi ko na po babanggitin kung tiga saan. Fan na fan po talaga ako ng mga true Philippine ghost stories, lalo noong estudyante pa lamang ako ng high school. As in, noong mga panahong iyon, meron po talaga akong mga nare-recall na mga kwento tungkol dito sa TPGS. At parang ito nga din po yung naging dahilan kung bakit tila nagbago ang ikot ng mundo ko. Hindi ko rin po talaga mawari kung meron nga ba talaga akong maling nagawa at sa kung bakit nagpapakita na sa akin ngayon yung mga nilalang na nooy nababasa ko lamang sa mga ghost stories. Isang gabi po noon nang nasa labas ako ng aming bahay. Saktong malamig at mahangin yung gabi, kaya talagang nagtagal ako sa pagtambay ng mag-isa sa labas. Walang ano-ano, lumiwanag po yung paligid ko at doon ko na-realize na full moon pala nung gabing yun. Alam na alam ko na hindi ganito yung buwan kagabi, kaya talagang na-amaze ako noon, Sir Red, at tinignan ko po ng mabuti yung ganda nung buwan. Hindi ko rin po alam kung bakit tinitigan ko ng matagal yung buwan. Hanggang sa unti-unti kong nakikita, yun mang parang may yin-yang sign. Biglang nawala yung hangin. Otomatikong tumahimik ang paligid. As in, hindi ko na po narinig yung lahat ng mga nadidinig kong ingay sa paligid, lalo na yung mga panggabing insekto. Hanggang sa napansin ko po yung pool na parang salamin dahil nagre-reflect doon yung liwanag ng buwan. Doon ngay naalala ko yung isang kwento sa mga nababasa ko na may kapangyarihan daw ang buwan, pero hindi ko po alam kung anong klase iyon. So dahan-dahan, tila na-hypnotismo po ako na ilubog ang aking mga paa sa side ng pool. Hanggang sa tuluyan na po akong tumayo sa harap ng tubig hanggang sa lumubog na nga ang aking hita. As in, nakatayo lang po ako doon hanggang sa mawala yung ripple sa ibabaw ng tubig at mag-reflect ulit yung buwan. Steady lang yung pagkakatayo ko doon. Malalim ang paghinga habang pinakikiramdaman ng hangin at ang buong paligid. Titig na titig talaga ako sa refleksyon ng buwan sa tubig. Hanggang sa hindi ko namalayan yung oras. Para kong inilagay sa trance yung sarili ko. Hindi ko nga din po naririnig na tinatawag na pala ako ng aking mga magulang para pumasok sa bahay. Wala din akong naging idea kung gaano na rin ba ako katagal na nakatayo sa tubig. Lumipas ang ilang gabi at halos limot ko na nga ang ginawa ko, ngunit dito na ako nakakaramdam ng kakaiba. Basta't ang naaalala ko, parang lutang ang aking pakiramdam. Bigla akong nasisilaw sa liwanag ng ilaw ng aking kwarto. Nakakaramdam ng mainit at dahil doon, hindi ako mapakali. Subuo ko pong hinawi yung kurtina ng kwarto at binuksan yung bintana. Alam niyo yung feeling na para kang lalagnatin at yung init ay nasa loob ng katawan mo. Ganon na ganon yung aking nararamdaman nung gabing yun. Dahil doon, switch off ko na yung ilaw at nagdesisyon na magpahinga. So dahil wala nga pong ilaw sa loob ng kwarto, pitch black talaga ang makikita mo. Wala din pong kailaw-ilaw na naka-switch on sa silid na nasa labas ng kwarto, kaya talagang wala kang makikita. Hanggang sa pinilit ko na lang po na pumikit. Pero nagambala ako dahil mayroon po akong nakita na parang ilaw na hindi nawawala. As in lulubog lilitaw siya.
Alam niyo ba yung pakiramdam na parang tinututukan ka ng laser light tapos nilalaro-laro ito? Parang ganon yung nakikita ko. Kaya tuloy, ang ginawa ko ay nagtalokbong na lamang ng kumot at wala pa nga pong ilang minuto, dinalaw na ako ng antok. Since maaga nga yung pagkakatulog ko kanina, maaga din ang aking gising. So lumabas ako ng kwarto pero hindi ko po switch on yung ilaw. 3:00 pa lamang pala na madaling araw yun kaya gets talaga na tahimik ang buong bahay. Hanggang sa pagbalik ko sa kwarto, may napansin ako na kakaiba. Yung bintana ko sa kwarto ay nakabukas ng todo. So lumapit ako para isara ito pero napansin ko ang isang tila abnormal na liwanag sa labas. Tumingin ako sa taas at sa malayo nga'y nakita ko ang buwan. Ngunit hindi katulad kagabi, iba na ang hugis nito. Hindi na rin siya full moon. Paglingon ko sa kabilang side ng bintana, doon nga Sir Red ay may nakita akong babaeng nakaputi. Otomatiko po yung kilabot na naramdaman ko nun. As in, isa itong multo. White lady. Yan agad ang pumasok sa isip ko dahil wala naman po talagang pwedeng maging eksplanasyon sapagkat may gate ang bahay at mataas ang pader. Kaya walang pwedeng makapasok sa bahay lalo na at ganun pa ang itsura sa ganoong oras. Detalyado po ang nakikita ko sa kanya at mistulang totoong tao nga ito Sir Red pero purong puti ang kanyang suot. Hanggang sa nagawi na ako sa gawin ng kanyang buhok at doon ko napagtanto na kulay puti ang buhok niya. Matandang babae ito. Tila itinatago ng kanyang mahabang kasuotang puti ang kanyang kamay at paa. Parang ang roba na makintab at nakasisilaw. Nakita ko rin sa gawin ng kanyang ulo ang isang korona. Pero kulubot ang mukha niya at ang kanyang ngiti ay sadyang nakakatakot. Nagtama ang aming mga mata. Nasisilaw na ako pero ayokong pumikit. Kaya naiiyak na ako habang nasa ganoong sitwasyon. Ayaw ko pa rin talagang tanggalin yung tingin ko sa kanya na hindi ko rin po ma-explain kung bakit. Pero nang hindi ko na nga makayanan ng lahat, pumikit ako at talagang pinilit ko na huwag dumilat sa kahit na anong pwedeng mangyari. Umatras ako ng marahan at kinapa ko ang aking kama. Na makabuelo, agad ay humiga ako at nagtalokbong muli ng kumot. Kahit nga po nasa ilalim ng kumot ay hindi pa rin ako dumidilat. Nilagyan ko pa nga po ng una ng aking muka bago doon na dumilat at sinubukang pababain ng aking kaba. Pinipilit ko po talaga na ma-realize kung ito bang nangyayari ay isang panaginip lamang. Nasa loob ako ng bangungot. Matapang kong tinanggal ang kumot sa aking ulunan matapos ang ilang saglit para talagang makumpirma kung ako ba'y nananaginip. Muli ay lumingon ako sa bintana pero naroroon pa rin talaga si Red yung matandang babae. Hindi naman siya pumapasok o tila nagbabanta na humawak sa bintana at unti-unting gagapang mula doon. Pero ang mas nakakatakot kasi nito Sir Red, nasa 2nd palapag ang kwarto ko. Walang normal o tama sa nangyayari. Kitang-kita ko pa rin nakaguhit sa kanyang muka ang nakakatakot niyang ngiti. Tingin talaga ng diretso sa akin at hindi din niya tinatanggal iyon. Unti-unti na lamang nawala ang takot ko at nagsimula na akong inantok. Hanggang sa hindi pa rin nga ito nawawala at umaalis sa bintana. Nawala na rin ako ng idea sa oras pero nagawan ko pa talaga ng paraan na makatulog. Hanggang sa nagising ako sa ingay sa loob ng bahay. Gising na ang mga tao. Sabog na rin ang liwanag ni Haring Araw.
Pumasok ako sa school ng masaya at magaan ang pakiramdam. Ngunit parang may nag-iba. Yung mga pader ng classroom, para silang mga buhay. Parang may ripple ng tubig at minsan naman ay parang tumitibok. Alam ko na sa pinapasukan kong Catholic school ay dating sementeryo. Doon nakatirik yung high school building namin. Hindi agad nag-sink in sa akin yun. Pero ito pala yata ang pakiramdam kapag bukas ang tinatawag na third eye. Hanggang sa kasalukuyan, Sir Red, ay hindi ko pa rin talaga makumpirma. Pero bakit ko nakikita ang mga hindi nakikita ng iba? Marami-rami pa po akong dapat ikwento pero hanggang dito po muna. Kadalasan, hindi ko kasi mahanapan ng kasagutan kung bakit ako nakakaranas ng ganito. Hindi ko ito ginusto. Kung tutuusin nga'y ayaw na ayaw ko na mapasok ang mundo ng kababalaghan. Pero alam ko na dumating ako sa point of no return. Kaya wala na talagang atrasan ito. Kaya ko ibinahagi din sa inyo ito dahil alam ko na walang makakaintindi sa nangyayari sa akin. Wala din naman din po akong pinagbabahagi na ng mga kwentong nadinig ninyo sapagkat maliban sa mga close friends ko ay wala naman din akong pinagsasabihan kahit pamilya ko na meron akong third eye. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.